Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nagbablasa din mga kababayan, welcome back po sa aking channel, LiveW Vlogger. Grabe na naman ito mga kababayan. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang politika sa ating bansang Pilipinas. Ibang kongregista sinisisi si Vice President Duterte kung bakit nagkaagulo ngayon sa ating gobyerno, mga kababayan. So pakinggan natin ang pahayag ng kongregista ito, mga kababayan. Once po ang mga video nito. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad, doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat, So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, So, nakikita natin na talagang meron sakit sa pag-iwas ang ating Vice Presidente dahil lahat ng mga issue ay kanyang iniiwasan. Tulad ng nangyari sa pag-iwas niya sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education, ito ay kanyang iniwasan din. Ngayon naman iiwas na naman siya na harapin yung kanyang subpoena sa NBI. So sana harapin na lamang niya ito ng diretso dahil kawawa naman yung mga ordinaryong mamamayan pag nasa subpoena, lalong-lalo ng NBI, ito'y maharap. Dito natin nakikita na pag ikaw ba makapangyarihan at mayaman, hindi ka na kailangang humarap sa mga ganitong klaseng patawag, lalong-lalo na sa napaka-importanteng issue na kanyang kinaharap patungkol sa pagtitreten ng buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating House Speaker, sa buhay ng ating First Lady, At pakinggan naman natin mga bayan ang sinagot ni VP Sara Duterte sa pahayag. Siya ang ugat ng mga gulo ngayon sa politika, mga kabayan. So pakinggan po natin ang sinasabi ni VP Sara Duterte sa pahayag ng kongregista na ito para sa kanya. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na united na for my candidacy, pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Isang pagpapatunay lang mga bayan, ang ibang kongregista ay may galit kay VP Sara Duterte. Kaya naman mga bayan, isa niyo po ang video nito, ikaw bilang mamayang Pilipino at kayo na po humusga. Kanino ba kayo talaga kakampi? Kay VP Sara Duterte o kay President Bongbong Marcos, mga kababayan? So comment lang kayo sa mga reaksyon sa video na ito, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood.